May napansin ka ba? May mga lalaki na sobrang effort, laging nagchat-chat, laging available, laging sumusunod sa gusto ng babae, pero sila pa yung kadalasang nawawalan ng value sa mata ng babae. Samantalang may mga lalaki naman na hindi naman nangungulit, hindi rin nagmamakaawa, at hindi pinipilit ang babae na magustuhan sila, pero sila pa yung mas hinahabol. Bakit ganon? Bakit mas naadik ang babae sa lalaking hindi siya pinipilit? Hindi ito tungkol sa pagiging pamacho. Hindi rin ito tungkol sa pagiging cold. Ang totoo, may malalim na psychological reason kung bakit mas nagiging attractive ang lalaking marunong magbigay ng space. At kapag naintindihan mo ito, magbabago ang paraan mo sa pakikipag-interact sa babae. Hindi dahil gusto mong manipulahin sila, kundi dahil gusto mong maging lalaking may natural na value. Unang punto, ang babae ay natural na naa-attract sa lalaking may sariling mundo. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naadik ang babae sa lalaking hindi siya pinipilit ay dahil ang lalaking ganon ay may sariling buhay. May sarili siyang goals, may sarili siyang routine, may sarili siyang focus. Hindi umiikot ang mundo niya sa babae. At sa psychology ng attraction, ang ganitong lalaki ay automatic na nagiging interesting. Isipin mo ito. Kapag may lalaking halos buong araw nakatutok sa babae, good morning, kumain ka na ba? Nasaan ka? Ano ginagawa mo? Sa una, cute siya, pero habang tumatagal, nagiging predictable. At kapag predictable ang lalaki, unti-unting nawawala ang curiosity, samantalang ang lalaking hindi nangungulit. Minsan busy sa trabaho, minsan nasa gym, minsan may ginagawa sa sarili niyang buhay, nagkakaroon ng misteryo. Hindi dahil sinasadya niyang maging mysterious, kundi dahil may buhay siya na hindi umiikot sa babae. At alam mo kung ano ang epekto nito? Nagiging curious ang babae. Anong ginagawa niya? Bakit parang hindi siya naghahabol? Bakit parang okay lang sa kanya kahit hindi ako mag-reply agad? Dito nagsisimula ang attraction. Practical example. Halimbawa may dalawang lalaki na nanliligaw. Yung unang lalaki, halos bawat oras nagme-message. Miss Nakita. Reply ka naman. Bakit hindi ka nagre-reply? Ano ang nangyayari sa babae? Unti-unti siyang nakakaramdam ng pressure. Parang may expectation na kailangan niyang mag-reply. At kapag may pressure, kadalasan lumalayo ang tao. Ngayon tingnan natin yung pangalawang lalaki. Nagme-message din siya, pero hindi siya desperate. Kapag hindi nag-reply ang babae, okay lang. Busy siya sa trabaho. May ginagawa siyang ibang bagay. Pagkatapos ng ilang oras o kinabukasan, tsaka siya ulit magme-message. Ano ang naiisip ng babae? Bakit parang hindi siya clingy? At doon nagsisimula ang intrigue. Hindi niya masyadong maintindihan kung bakit hindi siya hinahabol. At yung curiosity na iyon, unti-unting nagiging attraction. Ikalawang punto, ang hindi pagpipilit ay nagpapakita ng mataas na self-respect. May isang bagay na napapansin ng babae kahit hindi nila sinasabi. Kung ang lalaki ba ay may respeto sa sarili niya, ang lalaking hindi pinipilit ang babae, nagpapakita ng isang bagay na napaka-attractive. At iyon ay self-respect. Hindi siya yung tipong, please pansinin mo naman ako. Hindi siya yung tipong, gagawin ko lahat para lang magustuhan mo ako. Hindi siya nagmamakaawa, hindi dahil mayabang siya, kundi dahil alam niya ang isang simpleng bagay. Kung gusto siya ng babae, magkakaroon ng effort ang babae. Kung hindi siya gusto, hindi niya pipilitin. At ang ganitong mindset ay sobrang powerful. Bakit? Dahil karamihan ng lalaki ay gumagawa ng kabaligtaran. Kapag nararamdaman nilang lumalayo ang babae, lalo silang naghahabol. Mas maraming chat, mas maraming tawag, mas maraming effort. Akala nila iyon ang paraan para maibalik ang interest. Pero sa totoo lang, lalo lang nitong pinapakita na mababa ang self-respect nila. Practical example, isipin mo may lalaki na nag-invite ng babae sa dinner. Sabi ng babae, sorry busy ako. Ngayon may dalawang possible reaction. Yung unang lalaki, please kahit sandali lang, matagal ko na gusto makasama ka. Kailan ka free? Ang dating nito sa babae, parang nagmamakaawa. Ngayon tingnan mo yung pangalawang lalaki. Kapag sinabi ng babae na busy siya, sasabihin lang niya, no worries, maybe some other time. Tapos na, walang drama, walang pressure. Ano ang epekto nito? Napapaisip ang babae, grabe,
parang hindi siya affected. At minsan, ang ganitong reaction ang mas nakakakuha ng respeto. Ikatlong punto. Ang space ay nagbibigay ng chance sa babae na ikaw ang hanapin. May isang psychological principle sa attraction. At ito ay simple lang. Mas pinapahalagahan ng tao ang bagay na hindi laging available. Kapag ang lalaki ay laging nandyan, laging nagme-message, laging naghihintay, laging handang mag-adjust, unti-unting nawawala ang excitement. Pero kapag marunong ang lalaki magbigay ng space, nagkakaroon ng pagkakataon ang babae na ikaw ang hanapin. At ito ang mahalagang part. Kapag ang babae ang kusang naghanap sa'yo, mas nagiging emotional ang investment niya. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil siya mismo ang nag-initiate. Practical example. Halimbawa dati araw-araw kayo nag-chat-chat, bigla kang naging busy sa trabaho. Hindi ka naman nawawala, pero hindi ka na rin super active sa chat. Makikita mo minsan ang babae ang magme-message. Uy, buhay ka pa. Ano ginagawa mo? At doon mo makikita kapag hindi ka laging available, nagkakaroon siya ng space para ma-miss ka. At kapag may na-miss ang isang tao, mas nagiging emotionally attached siya. Ika-4 na punto. Ang mystery o hindi predictable na lalaki ay mas nakakaakit. Isa sa pinakamalakas na elemento ng attraction ay misteryo. Hindi ito yung parang may tinatago na nakakastress. Ang tinutukoy ko ay yung tipong lalaki na hindi laging predictable at hindi rin pinipilit na laging available. Kapag predictable ang lalaki, alam ng babae kung ano ang susunod mong gagawin. Alam niya na kahit ano ang gawin niya, lagi kang nandyan. At kapag laging predictable, unti-unti nawawala ang excitement. Ngunit kapag may konting unpredictability sa behavior mo, nagkakaroon ng curiosity ang babae. Anong ginagawa niya ngayon? May ginagawa kaya siya sa sarili niya? Parang hindi siya palaging naghihintay sa akin. Ito ang mental hook na nagpapa-addict. Practical example. Isipin mo, may 2 lalaki sa buhay ng babae. Una, nag-chat araw-araw. Laging available. Laging sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi niya. Minsan napapansin mo, parang nawawala ang energy ng interaction. Wala nang excitement. Pangalawa, nag-chat minsan lang sa isang araw, hindi siya palaging nag-a-adjust sa schedule niya para sa babae. May sarili siyang hobbies at goals. May mga oras na hindi niya masagot agad ang messages. Ano ang nangyayari? Unti-unti, nagiging curious ang babae sa lalaki. Nagsisimula siyang mag-isip, interesting siya. May sariling mundo siya. Ang simpleng curiosity na ito ay lumalalim habang tumatagal at mas nagiging addictive sa kanya ang lalaki. Ika-5 punto. Ang emotional independence ay nagpapataas ng value. Ito ang isa sa pinakamahalagang aral. Kapag ang lalaki ay emotionally independent, hindi nangangahulugan na walang damdamin, kundi nangangahulugan na hindi siya nakadepende sa babae para kumpletuhin ang sarili niyang happiness. Ang babae ay natural na naadik sa lalaki na hindi siya emotionally needy. May sariling priorities at goals. Kayang mag-enjoy sa buhay kahit wala ang babae. Kapag nasanay ang babae sa lalaki na hindi umaasa sa kanya emotionally, nagsisimula siyang mag-invest emotionally sa lalaki. At ito ang irony. Mas hindi mo siya hinahabol, mas siya ang nagiging invested sa'yo. Practical example. Halimbawa may lalaki na bago lang nagkakilala ng babae. Scenario 1, dependent. Kapag hindi nag-reply ang babae, nagpanik agad ang lalaki. Nagme-message ulit, bakit hindi ka nagre-reply? Lahat ng free time niya ay iniikot sa babae. Resulta, ang babae ay napapansin ang needy behavior, nagiging less attractive ang lalaki, kahit gaano siya kagwapo o ka-interesting. Scenario 2, independent. Hindi nag-reply ang babae. Ang lalaki ay patuloy sa trabaho, hobbies at social life. Kapag may oras, saka siya mag-message. Resulta, ang babae ay nagiging curious. Unang-una, nagmumuni-muni siya tungkol sa lalaki. Pangalawa, nagkakaroon siya ng emotional investment sa lalaki na hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa natural na respect at intrigue. Practical life tip. Kung gusto mong maging lalaking naaadik sa babae, huwag ihalo ang buong energy mo sa babae. Magkaroon ng sariling goals, hobbies at social life. I-prioritize ang sarili mo. Hindi yung approval ng babae. Huwag masyadong predictable. Pero huwag rin maging cold o walang pakialam. Magbigay ng space para siya rin ang magsikap na maging present sa buhay mo. Kapag ginagawa mo ito consistently,
makikita mo na mas nagiging curious ang babae, mas nagiging invested siya emotionally, mas nagiging stable ang dynamic sa pagitan ninyong dalawa. Kapag alam na ng babae na sigurado ka na sa kanya, isipin mo ito. Kapag ang babae ay sigurado na mahal mo siya kahit hindi pa kayo, anong mangyayari? Wala na siyang kailangang gawin. Wala na siyang kailangang patunayan. Wala na siyang kailangang i-invest. At sa psychology ng tao, mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na pinaghirapan natin kapag ang babae ay may konting effort para makuha ang atensyon mo. Mas nagiging meaningful ang connection, pero kapag ibinibigay mo na agad lahat, parang nawawala ang challenge. Hindi ibig sabihin nito na gagawin mong laro ang relasyon. Ang punto lang dito ay simple. Ang lalaking may value ay hindi agad nagbibigay ng lahat. Practical example. Halimbawa, kakakilala niyo pa lang ng babae, tapos bigla mong sinabi, "Feeling ko ikaw na talaga yung hinahanap ko." Sa isip ng lalaki, romantic yun. Pero sa isip ng babae, minsan nagiging too much too soon. Hindi pa kayo gaanong magkakilala. Hindi pa niya nakikita ang iba't ibang side mo, pero parang nagdedeklara ka na agad ng sobrang lalim na emotion. Minsan nagiging uncomfortable iyon, samantalang ang lalaking relaxed lang. Nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan, nagkakaroon ng connection naturally. Mas nagiging enjoyable ang interaction. Walang pressure, walang expectation. At dahil walang pressure, mas nagiging open ang babae na makilala ka. So bro, ngayon na naintindihan mo kung bakit mas na-addict ang babae sa lalaking hindi siya pinipilit. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative. Hindi rin ito tungkol sa pagiging cold o walang pakialam. Ang point lang, ang value mo ay nakukuha sa pagiging confident, independent at grounded. Kapag may sarili kang mundo, may goals ka, may hobbies ka, at hindi laging available, automatic, mas nagiging attractive ka sa babae. Kaya bro, kung gusto mong makita ang pagbabago sa paraan ng babae sa iyo, simulan mo sa simpleng steps na ito. Mag-focus sa sarili mo. Huwag maging clingy o needy. Bigyan siya ng space, hayaan siyang ma-curious. Patuloy lang sa buhay mo at hayaan siyang sundan ka kung interesado siya. At syempre, kung gusto mo pang matuto ng ganitong deep insights sa stoicism, human behavior at dating psychology, huwag rin kalimutan i-like ang video at i-share sa tropa mo. Pero ang pinaka-importante, subscribe ka para lagi kang updated sa mga bagong insights dito sa channel. Bro, tandaan, ang tunay na power sa attraction ay hindi sa paghahabol, kundi sa pagiging lalaking may sarili, grounded at may value. Kapag na-master mo yan bro, makikita mo, magbabago ang paraan ng babae sa iyo at mas magiging natural ang connection.